Where are you? Nagising ako na wala ka sa tabi ko kaya umalis na ako sa bar. Where have you been, Clarita? Mula sa earphone na suot ko, narinig ko ang nag-aalalang boses ni Marina. She's such a good best friend of me, that's why I love her so much. Nalunok ko yata ang dila ko dahil hindi ako makaimik ng maayos. Nauutol ako dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, at kung anong kasinungalingan ang idadahilan ko. Ano bang sinasabi mo, Clarita? Hindi ko narinig. Pumunta lang ako ng CR then nang bumalik ako, bigla kang nawala. I lied, it was a lie because I'm scared of telling her the truth about what happened last night. Okay, nagmamaneho ka kaya I will end up this call, focus on the road, okay. Sunod-sunod akong napatango at ibinaba na ang earphone na suot ko nang patayin iyon ni Marina. I took a long sigh and let out my breath goes to somewhere. May takot sa aking dibdib na humarap kay Isagani dahil sa nangyari sa amin ng kanyang not exposed. Although nag-fair na kami ni Isagani, may nagawa pa tayong pagkakamali sa buhay natin. Niloko niya. Niloko ko. Niloko namin ang isa't isa. Halos kalahating oras ang naging biyahe ko at salamat dahil nakarating na ako sa bahay. I parked my car in the garage and went inside the house. Sa sofa, kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang paghaharutan ni Isagani at Cassandra. Nakayakap si Cassandra sa kandungan ni Isagani. It's disgusting, hindi na nahiya. Naiiwas ko ang paningin ko nang tumingin sa akin si Isagani. Naglakad na ako papasok ng kusina at natigilan na lang nang tawagin niya ako. Clarita, nakangisi akong humarap. What? Don't mind me, just continue that flirty ways of yours and hers. Ang lalandi niyo. Lalo ka na. Cassandra, tinuro ko si Cassandra na nakaupo saka inilibot ang paningin ko at pumasok sa loob ng kusina. Where have you been, Clarita? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Nasaan ka na? Hindi ko muna siya sinagot at ibinaba ang sling bag na nakasabit sa aking balikat at binuksan ang ref at kumuha roon ng isang pit shell ng tubig. Kumuha ako ng baso at nagsalin doon. Sagutin mo ako, Clarita, huwag mo lang akong pansinin. Wala kang paki kung saan ako nanggaling, it's my life, not yours. Huwag mo akong papakialaman dahil hindi ko kayo pinapakialaman sa ginagawa nyo. Inis akong umupo sa upuang nasa harap ko at sinimulan ng ubusin ang tubig na aking isinalin. Nagulat malang ako nang lumapit siya sa aking leeg at walang pasabing inamoy niya yon. May lalaki ka ba? Galit niyang tanong na nagpalunok sa akin ng sunod-sunod. I frowned and stood up. Wala akong lalaki, mariin kong anas sa kanilagpasan siya. Pero hindi pa man ako nakakalayo nang hawakan niya ang aking kamay at puwersahang hinarap ang sarili ko sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo, may galit sa tono nito. Nakatiimbagang siya habang nakatingin sa akin. No, hindi niya dapat malaman ang nangyari sa amin ni Guillier. Walang makakaalam ng aming sikreto. Huwag mo akong paniwalaan. Go, I didn't control yourself. May lalaki ka ba? Ulit niyang tanong na nagpa-arco ng mga kilay ko. Ilang beses ko bang sasabihin na wala? Kailan ka ba naglinis ng tainga mo at ang bingi-bingi mo? Wala akong lalaki, iyon ang totoo, sigaw ko. Wala talaga. And who sipped your neck? Who gave you red marks? Who did that to you? Sunod-sunod niyang tanong habang nag-aalab na ang galit niya. It's just a red mark, huwag mong bigyan ng mali siya. Clarita, mosquitoes just beat me. Hindi ako naniniwala sa'yo, nagsisinungaling ka lang. Yes, he is right, I was lying dahil ayaw kong malaman niyang may nangyari sa amin ni Guillier. Hindi ko ginusto ang nangyari sa aming dalawa at dala lang iyon ang aming kalasingan. Hindi ko nakontrol ang ginawa ko kagabi. Hindi ko nakontrol ang utak ko kaya nagawa ko yon. Nabihag ako ni Guillier na hindi ko alam. Walang sabing tumalikod ako sa kanya at lumabas na ng kusina. Gusto kong mapag-isa at medyo pagod ako. Umakyat na ako sa ikalawang palapag at pumasok sa kwarto namin ni Isagani. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang tatlong yaya na inaalis ang wedding picture namin ni Isagani sa pader. Anong ginagawa niyo? I raised my voice. Ma'am, sorry po, napag-utusan lang po kami, sabi ni Dora, isa sa kanilang tatlo na nakahawak sa hagdan na inaapakan ng isang kasambahay at inaalis ang picture namin ni Isagani. Stop, bumaba ka na riyan and don't you dare remove our wedding picture, lumabas na rin kayo at magpapahinga pa ko. Kaagad itong sumunod sa akin, naglakad na sila papalabas nang may maalala ko. Wait, sino ang nagpapatanggal sa inyo ng aming wedding picture? Who? Tell me. Si Ma'am Cassandra po, Ma'am Clarita, pagkatapos ay lumabas na sila ng kwarto.
Sunod-sunod akong napailing at pabagsak na humiga sa kama, ang kapal talaga ng Cassandra na yan, humanda siya sa akin, babae siya. So, saan ka naman pupunta? Inis na binalingan ni Cassandra si Isagani nang makita niyang sinuot nito ang coat na nakasandal sa sofa, nakakunot noo rin ito galing sa kusina matapos ang pag-uusap ng mag-asawa, talanding Clarita. I have a meeting, anito at walang pasabi siyang iniwan. Nanggigil siyang tumayo sa sofa at tiningnan ang bulto ni Isagani na papalabas na ng bahay, hindi pa man ito tuluyang nakakalabas nang sumigaw siya. Nasaan ang kiss ko? Tanong niya at naglakad na patungo rito. Pero laking gulat niya nang pinakyuhan lang siya nito at tuluyan nang ang lumabas ng bahay, wala sa sariling na ipadyak niya ang kanyang kanang paa dahil sa inis, lintik kasing Clarita na yon, ang saya-saya nilang dalawa kanina tapos dumating pa. Girl, marami pa kasing lalaki riyan. Hindi lang si Isagani ang lalaki sa mundo, tandaan mo yan. Naka-crossed arms niyang hinarap kung sino ang nagsalita noon, walang iba kundi ang maharap niyang kaibigan, si Bria. Alam kong marami pang lalaki riyan pero mahal ko si Isagani at sa kanya lang tumitibok ang puso ko. Nakakalokong tiningnan niya ang kaibigan bagong inuso ang ibaba niya, ang pagitan ng kanyang mga hita. Gaga ka talaga, basta pagdating sa kababuyan, nangunguna ka. Inirapan siya ni Bria at tinalikuran siya pero mabilis niyang hinabol ito para may itanong. Nasabi mo na ba sa mga yaya yung inuutos ko? Tanong niya. Bago sumagot, umupo muna si Bria. Opo, ma'am. Hindi siya sumagot at nakangisi lang na tumingin sa kawalan. Nga pala, pinasabi niya sa mga kasambahay na tanggalin na ang wedding picture ng mag-asawang Isagani, kasi naalibadbaran siya kapag nakikita ang mukha ni Clarita kapag kasama si Isagani. Hindi man ngayon pero sa kwarto ring iyon siya matutulog habang kasama ang mahal na mahal niyang si Isagani. Pwede bang magtanong, Cassandra, na ibelang niya ang atensyon niya sa kaibigan? Gaga, nagtatanong ka na, ano ba yon? Inis niyang Anes. Anong nagustuhan mo kay Isagani? Garalgal nitong tanong na nagpangiti sa kanya. Matagal na, gusto ko na siya, simula noong pinakilala siya ni Clarita sa amin ni Mama, na in love na talaga ako, ang gwapo kasi. Alam mo namang type ko yung lalaking may bigate, mayroon si Isagani, ang gwapo niya talaga. Ni hindi nga ako makatulog habang iniisip ang mukha niya, masaya niyang kwento habang inaalala ang nakaraan kung paano siya nahulog kay Isagani, naluluha rin siya dahil sa kasiyahan. Nakangiwi lang sa kanya si Bria na parang hindi ito naniniwala sa kanyang kwento, ano pa bang aasahan niya sa boba at stupide niyang kaibigan? Wala. Yak, mang-aagaw ka na talaga. Noon pa man pumalatak ito ng tawa na kinainis niya, kinuha niya ang isang throw pillow at walang pagdadalawang isip na ibinato niya iyon sa kaibigan na mabilis naman itong nasa legan. Nang iinis ka ba, Gaga? Nanlalaking mga matang tanong niya rito. Bakit napakaseryoso mo palagi? Char-char lang yun, no, pero seryoso, dahil lang ba sa hitsura ni Isagani kaya mo siya nagustuhan? Bumalik ang alaala niya noon, in love siya rito dahil sa gwapo nitong mukha, hindi lang yun dahil macho ito at may tattoo pa, malakas din ang appeal kaya lalo siyang na in love, noon pa man talaga ay nahulog na ang puso niya rito at noon pa man ay gusto na niya ring agawin ito kay Clarita, inggit na inggit siya sa buhay kung ano ang mayroon si Clarita ngayon kaya nagawa niya ito, na agawin si Isagani para maging mayaman. Akmang sesagat na siya nang makita niyang pababa sa hagdan ang tatlong kasambahay. Walang dala ang mga ito, walang dalang wedding picture. Naka-arko ang kilay niya na tumayo at sinalubong ang tatlo sa baba, halatang may takot sa mga mukha nito kaya lalo niyang iniba ang ekspresyon ng sarili niya, sinaman niya ito ng mga tingin at pinag-cruise ang dalawang braso. Mga boba, ginawa niyo ba ang inuutos ko? Nakangisi niyang tanong kapag kwan. Walang umimik sa tatlo at mga nagtururan pa ang mga ito na kung sino ang sasagot. Dahil sa inis, nanlisik ang mga mata niya sa tatlong babaeng nasa unahan niya, tinatakot niya lang ang mga ito. Ano po kasi, hindi po pumayag si Ma'am Clarita, anang isa na ikinamulagat niya. Ano, gulat niyang tanong, peste talaga yang babaeng iyan, malilintikan yan sa akin, walang hiya siya, tabi, inis niyang sigaw. Kaagad na tumabi ang tatlo at naglakad na siya paakyat sa ikalawang palapag, nang nasa harap ng kwartong pupuntahan. Walang pasabi niyang pinahit ang doorknob at namataan niya si Clarita na mahimbing na natutulog. Binaling niya ang atensyon sa wedding picture ng mag-asawa at nananatili pa rin talaga yun sa pader. Dahil sa inis na nararamdaman, naghanap siya ng mat-ilos na bagay, hindi na siya nahirapan pa dahil may nakapatong na gunting sa mini cabinet na katabi ng kama,
Walang pagdadalawang isip niya yung kinuha at walang habas na pinagsasaksak ang larawan ng mag-asawa. Malaki iyon kaya halos baba lang ang nasira niya. Wala kang kwenta talaga, Cassandra, pati wedding picture namin ni Aidegani sisirain mo. Sinira mo na nga ang pamilya ko, pati ba naman yan idadamay mo? Binitiwan niya ang gunting at hinarap ang kapatid na ngayon nakaupo na sa kama at masama ang mga tingin sa kanya. Ganoon din ang ginawa niya, kung nakakamatay lang talaga ang mga tingin nila ay baka kanina pa silang nakahandusay. Sira na kayo ni Isagani, Clarita, akin na siya, mas masarap kasi ako kaysa sayo, mataray niyang Anes at pinagkrus pa ang magkabilang braso saka umikot sa kabilang gawin ng kama. Hindi nagustuhan ni Clarita ang mga sinabi niya kaya tumayo ito habang hindi pa rin naalis ang masama nitong tingin sa kanya. Oo nga't mas masarap ka pero laspag ka na naman, laspag ka na, Cassandra at alam mo yan sa sarili mo, nahiya naman ako sayo. Hindi ka na nagsawa, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko kanina, ilan na ba ang nakapasok dyan sa maluwag mong kepyas? Ha, naka-arko ang kilay nitong tanong sa kanya. Papatayin kita, magkapatayan na tayo ngayon, sigaw niya saka sinugod si Clarita. Muli na naman silang nag-away, sinabunutan niya ang kapatid. Hinila niya ng lubos ang buhok nito na parang wala nang bukas. Hindi nagpatalo si Clarita dahil sinabunutan din siya nito ng todo. Hanggang sa parehas silang natambas sa kama habang hindi pa rin inaalis ang mga kamay sa ulo ng isa't isa, parehas silang gigil na gigil hanggang sa itulak siya ni Clarita at nagtatakbo ito palabas. Huwag kang tumakas at magtutuos pa tayong peste ka, sigaw niya at garalgal siyang lumabas. Nang makita, hahakbang na sana ito sa unang palapag ng habulin niya at hilahin niya ito sa buhok at nagsimula na siyang sabunutin ang kapatid. Ramdam niyang hindi lumalaban si Clarita na lalong nagpasaya sa kanya, dahilan para mas lalong magtagal ang pagsabunot niya rito. Tama na, Cassandra, nasasaktan na ako, anito na hindi man lang niya binigyan ng pansin. Tama na, sumasakit na ang tiyan ko, sabi ng tama na, biglang sigaw nito at puwersahan siyang itinulak. Napahiga siya sa sahig ng ikalawang palapag habang si Clarita ay biglang nawala ng balanse dahilan para magpagulong-gulong ito sa hagdan pababa sa ikaunang palapag ng bahay. Nakamasid lang siya habang pinagmamasdan ang kapatid, maya-maya pa, tumigil na ito nang maabot ang unang palapag, walang malay at mula sa noo nito, may bakas doon ng dugo. Dahil sa pag-aalala, tumakbo siya patungo sa walang malay na kapatid, pero hindi pa man siya nakakalayo sa pangalawa niyang hakbang ay may natapakan siyang basa, napalunok siya at unti-unting binalingan kung ano yung naapakan niya. Ganoon na lang ang hilakbot niya nang makita ang kulay pulang likido na umaagos pababa na mukhang galing kay Clarita. Diyos ko, biglang ani ng isip niya at mukhang natauhan sa ginawa. Pag-alala ang ngayoy nararamdaman ni Isagani mula sa kanyang asawa, nabalitaan na lang niya kasi na nahulog ito sa hagdan at dinugo. Ilang oras pa siyang nanatili sa kumpanya at tinapos niya muna ang meeting niya kay Mr. Gomez bago pumunta sa ospital kung saan nakakonfine si Clarita. Nag-aalala siya sa kalagayan nito dahil buntis pa man din ito. He asked himself this past few hours, paanong malalaglag si Clarita sa hagdan? Clarita isn't weak, she's strong. Hindi niya maintindihan kung bakit nahulog doon ang asawa. Tanungin lang niya si Cassandra kung ano ang nangyari. Mamaya niya tatanungin ang babaeng yun. Nakamasid lang siya sa walang malay na si Clarita habang may benda sa noo nito at may dextrose pa. Hinihintay niya ang doktor para sa balita sa asawa, he's hoping that their child will survive after the incident happened. Ayaw niyang mawala ang anak niya sa sinapupunan ng asawa dahil ayon lang ang alas niya para manatili ang pagmamahal niya kay Clarita. Wala na siyang nararamdamang pagmamahal kay Clarita, he loves Cassandra and he doesn't know why. Before, he loved his wife, but now, wala na siyang nararamdaman dito. Baka gumamit si Cassandra ng black magic or what? Siguro ginamit niya ito para mahalin siya pabalik. Yeah, he have a feelings with that Cassandra. As of now, mahal lang niya ang asawa dahil sa anak nila sa tiyan nito. Huwag naman sana mangyari ang iniisip niya. Maya-maya pa, gumalaw na lamang ang isang daliri ni Clarita na hawak-hawak niya na kanyang ikinatuwa. Finally, she awake after what happened. Lumipas pa ang ilang segundo, bumukas ang mga mata nito at taimtim siyang tiningnan. Anong nangyari? Isagani ang baby natin. Don't pressure yourself, Clarita, don't speak too much. We'll tell you that later if the doctor tell us that you and our baby are okay. Aniya sa nag-aalalang boses. Pumikit ito at binawi sa kanya ang sariling kamay, napabugan na lamang siya ng hangin mula sa bibig at tiningnan ang mukha ng asawa,
Clarita is such a beautiful woman, pero mas maganda pa rin si Cassandra para sa kanya. Gising na ba siya? Naibaling niya ang kanyang atensyon sa may pintuan at doon ay pumasok si Dr. Atienza, ang doktor ng pamilya nila. Kakagising niya lang po, Doc, mabuti yan, may kung anong ginawa ito sa mga aparatos na nakakabit kay Clarita habang tumitingin sa machine na nasa tabi ng hospital bed na pinagkakahigaan ni Clarita. Then after minutes, she opened again her eyes when her gaze was focusing on the ceiling. Kumusta po siya, Doc? Okay lang po ba siya? Anong nangyari sa anak natin? Sunod-sunod niyang tanong. I have a good news, she's okay, pasalamat na lang tayo dahil walang nabaling buto sa katawan ni Clarita. Then the bad news is Dr. Atienza looked at him emotionally, he could see the pain in his eyes. No, it won't be, hindi ito maaari. What is that, Doc? Tanong niya sa kabam-aling kay Clarita na hindi pa rin inaalis ang atensyon sa kisame, tulala at parang wala sa sarili. Sad to say pero nakunan siya, dinala siya rito na maraming dugo ang nalabas sa kanya. Sorry for your loss, mister. No, I won't be. Kinuyam niya ang kanyang dalawang kamao at naluluhang binalingan muli si Clarita. Nakita niya ito. Unti-unting naluha habang ang luha ay umaagos pababa. The pain, their pain aren't that easy to relieve. Mahirap dahil nawalan sila ng anak. Malanding Cassandra, siya ang may gawa nito sa akin. Isagani, she pushed me because of her own craziness. Umiiyak na tura ni Clarita at tumingin sa kanya. She did this para tuluyang makuha ka sa akin. Isagani, she really did. Hinawakan nito ang kanyang braso at marahang pinisil. Totoo yan, Clarita, mukha ba akong nagbibiro? Oo, totoo at ginawa niya ito sa akin. She pushed me kaya natamba ako at nawala ng balanse, that's why nagpagulong-gulong ako. Malilintikan ang babaeng yan sa akin. She shouldn't did that to you dahil ako ang makakalaban niya, galit niyang Anes habang nakatiimbagang. Inis niyang inalis ang kamay ng asawa sa kanyang braso at walang paalam na nilisan ang kwarto nito. Malilintikan ang Cassandra na yon. Yeah, he loved that woman but then, she killed their child. Nang makasakay sa kotse, pinaandar na niya yun pauwi ng kanyang bahay. Because of that woman, his child with Clarita was gone. Nang makarating, may galit sa mukha siyang bumaba sa kotse at padibog na sinaraduhan ang pinto. Nang makapasok sa loob, nakita niya si Cassandra na nakaupo sa sofa habang nakayuko at yakap-yakap ng kaibigang si Bria. Anong ginawa mo, Cassandra? Isagani, tumayo ito at tumakbo sa kanya, akmang yayakap na ito, sampalang ibinigay niya na nagpaupo rito sa sahig. Kaagad na umalalay si Bria at nilapitan si Cassandra na ngayoy hawak-hawak na ang pisnging namumula. Nakatingin lang siya rito, galit na galit siya at gusto niyang patayin ito bilang kabayaran sa pagpatay nito sa kanyang anak, kulang pa ang sampal niya. Mula sa ilang minutong pagkakaupo, nakakunot noo itong tumayo at hinarap siya, masama ang tingin nito sa kanya na nagpangiwi ng mukha niya. Pinatay mo ang anak ko, Cassandra, you killed my child, Cassandra, you really did. Wala akong kasalanan, Isagani, dahil siya mismo ang gumawa noon sa sarili niya. Oo, aaminin kong sinabunutan ko siya, kapatid ko pa rin siya pero hindi ko naisip na gawin yun sa kanya, tinulak niya ako kaya napahiga ako sa sahig kaya nabitawan ko siya, nawalan siya ng balanse dahilan para malaglag siya sa hagdan. Lumuha na si Cassandra, kita niya sa mga mata nito ang pagsasabi ng totoo, but pinapaniwalaan niya pa rin ang asawa niya, alam niyang hindi gagawa ng kaanuhan si Clarita na ikakapahamak ng nasa tiyan nito. Isa lang ang paraan para mahanap ito sa labas, sa pamamagitan ng pagsuri sa mga CCTV camera. Umalis siya sa harap ng dalawa at nagtatakbo patungo sa computer room, binuksan niya ang isang computer kung saan nakakonect ang lahat ng CCTV sa loob at labas ng kanyang bahay, binalikan niya yung oras kung kailan nangyari ang paglaglag ni Clarita sa hagdan. Nakita niyang hinabol ni Cassandra ang asawa niya, hahakbang na sana ito nang hilahin ni Cassandra ang buhok ni Clarita. Nakaharap si Clarita sa hagdan habang si Cassandra naman ay walang habas na sinasabunutan ang kapatid. Nakita niya pang puwersahang kumagawala si Clarita hanggang sa itulak nito si Cassandra. Napahiga si Cassandra sa sahig habang ang kapatid niya ay na-out of balance, natambo ito at nagpagulong-gulong sa hagdan. Hindi kasalanan ni Cassandra ang lahat, kundi kasalanan ng asawa niya, inis niyang pinatay ang computer saka lumabas doon, nang nasa unang palapag. Nakita niya si Cassandra na umiiyak pa rin. Dala ng kanyang awa, lumapit siya rito at mabilis na niyakap niya ito ng ilang minuto bago nilisan ang bahay para bumalik sa ospital kung saan si Clarita,
Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Clarita, bumungad sa kanya ang mama at Kuya Guillier niya, garalgal siyang pumasok at galit na lumapit kay Clarita. "You're such a liar, Clarita," aniya sa galit na boses. "Anong ibig mong sabihin? Isagani ako ang nasaktan at nawalan tapos magagalit ka sa akin, anong sinasabi mo?" "Cassandra told me the truth, to clear it, I went in the computer room and checked the CCTV camera, I saw you pushed Cassandra kaya natamba at nabitawan ka niya, kung hindi mo yun ginawa, hindi mawawala ang anak natin, you ruined our family." Hinawakan niya ang kanyang sentido at marahas yung minasahe, gusto niyang sampalin si Clarita pero hindi niya kaya, katulad niya ring nagluluksa ito sa pagkamatay ng anak nila. "What does it mean? Isagani Clarita made a mistake by her own way?" tanong ng mama niya na nasa kabilang gawin ng kama ni Clarita. "Exactly, Mama, I watched the CCTV camera and I saw her. She pushed Cassandra at natamba ito kaya nabitawan siya, na out of balance siya kaya natamba siya at nagpagulong-gulong, because of you, dinuro niya ito, our child was dead, killer mother, you killed our own child, Clarita. Nagawa ko lang iyon dahil sinasaktan ako ng walang hiya mong kabit. Isagani, hindi ako magpapaapi sa hitad na katulad niya. Hindi ko alam. Hindi ko namalaya na ganoon ang mangyayari. So, you're saying that it was my fault, na kasalanan ko kung bakit namatay ang anak natin, ha?" Tumaas ang boses ni Clarita na ikinangisi lang niya. "Oo, pinatay mo ang anak natin, hindi gawain ng matinong tao yun, Clarita, pinatay mo ang anak natin dahil sa sarili mong kagustuhan," saad niya sa kabuong boses na tono. "Hindi ko pinatay ang anak natin, isagani si Cassandra ang pumatay, siya ang killer at hindi ako umiiyak na anito sa kanya." Sunod-sunod siyang umiling, "Huwag mong idamay ang inosente, Clarita, ikaw ang killer, ikaw ang mamamatay tao," sigaw niya. "Tumigil ka sa pagsigaw sa asawa mo," isagani si Guillier yun. Nakaupo ito sa couch na malayo sa gawin nila habang may masamang tingin sa kanya. "Huwag kang manggialam, Guillier, problema namin ito ng asawa ko at hindi ka kasama," tiimbagang niyang bulalas dito habang hindi pa rin inaalis ang tingin. "Who told you that you can answer in that chorus, ha, I'm your brother, isagani, you disrespect me." Bigla itong tumayo at sinugod siya, bago pa man siya nito masuntok. Kaagad niya itong nailagan kaya pumwersa siya at sinuntok ito sa tiyan, nagtagumpay siya pero sa ikalawang pagkakataon ay si Guillier naman ang nagtagumpay, nasuntok siya nito sa muka. "Stop fighting, Guillier and Isagani, hindi na kayo nahiya sa aming dalawa ni Clarita?" sigaw ng mama nila kaya tumigil sila sa kanilang pag-aaway. Hindi pa rin inaalis ni Isagani ang masama niyang tingin sa kapatid, pakialamero talaga kahit kailan. "Huwag kang makialam dahil isyo namin ito ni Clarita. Hindi ka kasama, Guillier. And for disrespecting you, I don't care, from now on, I will not call you kuya, you're just a little piece trash." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at itinaas ang kanyang gitnang daliri. "You two," isagani anito sa kanya at pasalampak na umupo ulit sa couch. "Tumigil na kayo," isagani napatingin siya kay Clarita. "Tapos na tayo, Clarita, sinira mo ang pamilya natin, pinatay mo ang anak natin at ikaw ang may kasalanan, dapat nasa kulungan ka sa pagpatay sa anak natin." Galit niyang tiningnan ito ng ilang segundo bago walang paalam na nilisan ang kwarto ng asawa. Naghihimutok ito habang naglalakad sa hallway, because of Clarita namatay ang anak nila, kagagawa ni Clarita ang lahat, pinatay niya ang sarili nilang anak, she ruined their family, hindi niya ito mapapatawad sa pagpatay nito sa sarili nilang anak, hindi gagawin ng isang matinong babae iyon lalo na't may anak sila sa tiyan niya, Clarita is such a stupid. Pumasok na siya sa kanyang kotse at pinaharurot iyon kung saan, hindi niya alam kung saan siya pupunta, he wants to be alone, namataan na lang niya ang sarili niya na binabagtas ang bahay ng kaibigan niyang si Edo, he wants to be alone with his friend, drink some alcohol and get drunk, gusto niyang makalimutan ang lahat pansamantala. "Why are you here, is there any problem?" tanong kaagad ni Edo sa kanya nang pagbuksan siya nito ng pinto. "Nandito ako dahil gusto kong umalis sa life ko, let's have some drink, please." Tumingin siya rito, then Edo smiled at him, "Okay, dun tayo sa minibar." Tumango lang siya at sumunod sa kaibigan, pumasok na sila sa isang pinto, it was a bar, a minibar, may mga stand ng iba't ibang alak, ang iba ay expensive na binili pa sa ibang bansa, Edo is a collector of alcohol, some of them aren't expensive.
Kumuha si Edo ng isang bote sa stand at lumapit sa kanya. It was a rum. Binuksan niya yon at sinali na ng baso na nasa harap niya. He wants to drink too much. Gusto niyang magpakasasa at magpakalunod sa alak. Ano bang problema mo? Isagani na ibaling niya ang atensyon niya kay Edo. Magkaharap lang sila habang nakaupo sa stool. Ang isa niyang siko ay nakapatong sa island counter. Pinatay ni Clarita ang sarili naming anak, aniya sa mahinang tono at inisang lagok ang halos kalahating laman ng baso bago sinalinan muli ng panibago. Hindi kita maintindihan, she really did that? Yeah, nag-aaway sila ni Cassandra tapos tinulak niya ito at nahulog siya sa hagdan. Teka, hindi pinatay ni Clarita ang anak mo, si Cassandra yon. I watched the CCTV camera, she pushed Cassandra kaya nabitawan siya nito, she's such a crazy. Edo, kung inisip niyang may masasaktan at mawawala sa tiyan niya, hindi niya sana iyon ginawa. Pagalit niyang turan at uminom muli ng alak. Again, agok ang halos kalahating laman ng baso bago sinalinan muli ng panibago. Oh, condolence, so, kayo pa ba? Ngumisi siya at inalis ang tingin sa kaibigan. I just broke up with her. I didn't love her, not just that, she killed our child. Wait, may affair ba kayo ng Cassandra na yun?